So yun, the couple is back. So ito yung first stop namin for today mga ma'am sir. Currently, we are on a hunt for Pokemon cards. Sinabi ko dati hindi ako mahuhumali sa Pokemon cards pero dito tayo ngayon. So nandito kami ngayon sa Ladies Market. Dahil si Love, meron daw siya nakita na magandang klase ng basahan. 6, okay? 好啦，收入有啲錢好 money，俾你chip ka na。 Thank you la. Try mo, 590. Ito. Nabili ko sa Pinas. Pero nakasale sila rito, 629 na lang. Happy birthday, my love! So we're here sa photo lab dito sa TST. So medyo ano siya no, trending siya sa Instagram Reels. At ayun na nga mga ma'am sir, we are so back. Grabe, it's been 2 months since I last posted a vlog. And seryoso, na-miss ko rin to. At na-miss ko rin kayo mga ma'am sir. Wow. Pero yun, sobrang daming nangyari the past few months. And sobrang dami ko rin gustong i-share sa inyo na storya. But for now, I would like to share some of the highlights of my life here in Hong Kong. From the most fun activities and shenanigans na ginawa namin ni Love, up to the highly recommended food and restaurants that we got to try na sa tingin ko ay worth ding i-share sa inyo mga ma'am sir. Kaya naman kung interesado kayong malaman lahat ng yan, watch lang kayo mga ma'am sir. Let's go! Let's do this! Jack squid, you want it please? Medium rare. Medium rare. Medium rare. Of course, we tried the Jack's Creek. Ito nga yung signature steak nila rito. And no doubt, this is definitely a must try. Sobrang nagustuhan namin siya. But was it really the best steak in the world? Yun ang hindi ko sure. Pero sigurado ako, o-orderin ko siya ulit if ever babalik kami rito. But the real winner here is yung fries nila. Sobrang sarap. The short rib mac and cheese, you can skip it. Hindi namin siya masyado nagustuhan. Overall, nasulitan naman kami rito sa flat iron steak at definitely babalikan namin ang fries at yung steak nila. And for dessert, we grabbed some gelato dito sa Lunurs na matatagpuan din sa IFC Mall. We tried their gelato, pero mas na-enjoy pa rin namin yung gelato ng Messina na meron din dito sa Hong Kong. So we're currently here at Sino Center. So dito yung mga bilihan ng mga laruan. Currently, we are on a hunt for Pokemon cards. Sinabi ko dati hindi ako mahuhumali sa Pokemon cards pero dito tayo ngayon. Yeah, so if we're looking for toys, Pokemon cards, dito yan sa Sino Center. So actually ito Sino Center, halo-halo siya. So may mga accessories, for may mga games. Ang talagang isa rin na dahilan ko ba't pumupunta ang mga tao rito is dahil sa Pokemon cards. So kanina galing na rin kami ng Hobby X. Dito lang din yan, malapit sa may Sino Center. So ito rin yung go-to place ko, namin ni Love. Bibili kami ng games for PS or Switch. Tapos ito nga, yung mga anik-anik na mga laruan, lalo na kapag Pokemon. Ito talaga yun. Para sa mga Pokemon fans tulad ko, marami ring mabibilhan ng mga Pokemon trading cards dito sa Hong Kong. Medyo may kamahalan as compared dun sa iba,
of course dahil resellers na yung mga nagbebenta rito, mas okay yung ibang mga price ng mga booster packs dito sa Hong Kong kumpara doon sa mga nagre-resell sa Pilipinas. Specifically, doon sa nabilhan ko sa Green Hills. And yun nga, I ended up buying this Prismatic Evolution booster pack for 450 HKD dito sa Hobby X. Tapos yun din, may mga watch dito sa ground floor. From Seiko, Rolex, Tissot, Citizen, G-Shock. Ito lang yan, along Nathan Road. Dito sa Mongkok. Ito yung naman, bond date ni Love. Ngayong Valentine's. Naghanap ng Pokemon cards. So, ito lang yun. Ito yung Nathan Road. Ayan, tapos isang malaking building siya. Ito. Ayan, Sino Center. Tapos yan, pagpasok nyo, punta lang kayo sa taas para dun sa mga games, toys, Pokemon cards and stuff. Alam ni Love yun, wala talaga akong balak mag-Pokemon cards. Every time na tinatanong niya ako kung gusto ko ng Pokemon cards, sabi ko, Ayaw mo. hindi ako interesado. Wala, naglalaro ako ng Pokemon card mobile game. Pero yung physical cards, parang hindi. Pero nakukumaling ako din sa mga reels. Yung kapatid ko, nagko-collect na rin siya ng cards na nagbebenta. Tapos, nag-start lang talaga actually nung binibigyan ako ng mga cards, di ba? Binigyan ako ng kapatid ko, binigyan ako ni Thomas, yung kaibigan natin dito sa Hong Kong. Tapos, hanggang sa yan, merong kumukonsente na rin sa akin na mag-Pokemon card. So, di ba? Why not? At talaga kami naging plan today. I mean, ang pinaka naging plan lang namin is yung lunch date sa Flat Iron Steak sa IFC. Kanina, sobrang solid yun. Natuwa naman kami. And hindi siya ganun kamahalan na rin. Parang pwede na, di ba? For the two of us. Tapos yun, dessert date lang din. Doon lang din sa IFC, sobrang chill lang. Pero yun, dito ang daming tao sa may Mongkok area ngayon. Tabi na tayo dito. Saan mo gustong pumunta? Potato corner. Potato corner pa rin, hanggang sa mag-violet. So, nandito kami ngayon sa Ladies Market. Dahil si Love, meron daw siya nakita na magandang klase ng basahan. I mean, ano ba tawag din? Hand towel? Susuyurin ang Ladies Market para sa mahiwagang basahan na yun. Fairness naman, hindi ganun karaming tao. Kaya okay lang. Pero mainit na nga. Ewan ko kung officially tapos na bang winter dito sa Hong Kong, but medyo mainit. Try natin. Kung worth it nga bang dayuhin ang mahiwagang basahan ni Love. So yeah, wala naman masyadong bago sa mga available na pwedeng mabili rito sa Ladies Market. Ayan na, may nakakahilan na. May ano na, kakabigayan na dito. Ayan, bago yan, Trader Joe's. Diba? Hindi nyo na kailangan pumunta ng US. Love, yun pala, hindi na ako kailangan pumunta ng Trader Joe's sa New York nun eh. Tsaka sa Chicago. Meron na dito. Sana pala dito na lang ako dumayo. So yun daw yung mahiwagang basahan na sinasabi niya. Check natin sa Iba-iba eh. May Hello Kitty kung gusto niyo. Pero gusto ko yung HK na Kaya maganda yung HK na design. Ano ba yung hand towel? 5 lah, 5 pieces 100. Okay? Ayun daw, 5,100. Yeah, this is 90. pieces. Yeah, 5 pieces 100. You better choose color. Ito, meron yung Nissan noodles. Ito yung milk tea. Milk tea. Ito yung Only toast. one. French Toast, sai toast. toast. Ito Polo yung bao. polo bao. Yeah, polo bao. You better this is tan cut. Egg waffle. And then the ice cream. Ito yung ice cream, maganda talaga. Eh. Ice cream truck. Yeah. Di ba? Yeah. Pili ka na. Ito gusto ko kayo naman. Ayan, yung Basi. 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 Nice. This. Yes, ikaw che. 6, okay? No lah, solo ya this no money. Pili chip ka la. Philippine, okay. Philippine. Excuse me, you better this I like you lah. This 90 quality. We like you, Philippine like you. So, No lah, no, six. sorry. No, sorry. 6 okay lang. No, sorry, no money. Very cheap. Hindi lang. 120 lah, okay. How much? 120, okay? Yeah. Okay na yan? 120. Okay, sa... Sa Pasig. Pwede na ba yun? 120, anim. So parang
$20 isa? Pwede na, Actually, pwede pa yun eh. Pwede pa nating anuhin yan eh. Pwede pa nating tawaran yan eh. Pero sige na. Okay na, pagbigyan na natin. Business is business. Business is business. Pero ang ganda nga ng quality niyo. So, may pangsabit siya. Ayan, pakita natin. Ayan, oh, parang mayroong pangsabit. Tapos, pang ano sa kamay. Pwede sa kamay, ganyan. So, absorbent daw siya, ganyan. Pero maganda nga siya pang ano, Pamigay. pamigay or souvenir na rin, di ba? So, ayan, dito tayo ngayon sa Puma Store. Dito sa Mongkok. Ayan. Ang galing. Ito, Puma and You. So, dito sa Puma sa Mongkok, pwede kayo magpa-customize. Ayun o. May mga Hong Kong Puma na mga patch. Tapos yung ibang mga iconic ano dito. Ayan, mga LED, ganyan. Tapos pwede nyo ipa-customize yung Hong Kong shirt na Puma dito sa store nila. This is really nice. Ay, mga kulay oh. Love. Happy Valentine's Day, love. Okay na, mura lang naman. Asa ko ripat tayo na boyfriend. So, 500 ano na lang siya, 19. Ito na yung nabili ko sa Pinas. Pero nakasale sila rito, 629 na lang. Pero maganda to, GT2160. Ang A6. Nakasale sila, mura na lang iba. Ito cool din to. Kaso fixed price, 1,090. Ito maganda, may chrome. Diba? Ayun, may pa-chrome. So, mahal eh. 1,290. Pero masarap kasi sa paa yung A6. Si Popsi nga gusto na ng A6. Meron pa yung mga CNY design pero wala na yung katulad na sa atin. Diba? Parang ito na lang yung design na meron sa ito yung dito yung ano, tang ba yun? Yung tang jacket. Parang hindi na yung design. Of course, our Mongkok trip is not complete without Chapanda Mango Pomelo Sago. Let's go! Grabe, sobrang daming tao dito sa Hong Kong ngayon. Dahil nga sakto na after Valentine's is Chinese New Year or Lunar New Year naman yung celebration. Gaya nga na nasabi namin kanina, ako, sa totoo lang, wala naman akong balak dati mag-ipon ng mga Pokemon cards but I ended up, collecting some. Kasi nag-start siya actually nang binibigyan ako ng mga cards nung, una yung kapatid ko, si Tata, so binigyan niya ako bago bumalik dito sa Hong Kong, binigyan niya lang ako ng ilang mga cards. Actually po ng mga evolutions to. Tapos ito, sa Pinas ko to nabili. Itong Prismatic Evolution Scarlet Violet. Of course, featuring ang ating favorite evolutions na si Umbreon and si Espeon. Medyo mahal nga lang yung bili ko dito sa Pinas kasi nakita ni Jam kanina dun sa Sino Center. Merong nasa 1,650 Hong Kong dollars, which is around nasa mga 11,000 pesos yata. Pero nabili ko to sa Pilipinas ng 16,000. Dun sa isang hobby store sa may Green Hills. So, yun. Medyo panghihinayang kasi sana pala dito na lang ako bumili kasi English version din to. I mean, yung nakita namin Sino Center. But anyway, nakita ko tumataas naman yung value niya for now. Kaya ikikip natin to, hindi natin siya bubuksan. Tapos kanina doon sa Hobby X, sa may Mongkok din yun. Card shop din siya. So iba't iba, may nakita ko aside sa Pokemon, meron yung NBA cards, may mga One Piece na card, yung anime. Tapos ito yung nabili ko doon. Prismatic Evolutions din siya na set. Featuring naman si Jolteon, Flareon, and Vaporeon. Tapos yung Prismatic Evolutions na poster yung kasama nito. I'm still thinking if I will be opening this. Kasi nakita ko rin yung value nito medyo mababa siya. And ang gusto ko lang naman talaga is yung poster. Pero ang pinag-iisipan kong bilhin is either ito or yung isa, yung
featuring si Lugia, tapos si Ho and si Suicune. Tapos yun, yung friend ko nga dito sa Hong Kong, he's been gifting me Umbreon cards. So, ito yung dalawang Umbreon cards. Galing to ng Japan. Ayan. So, yan. Bigay niya lang to sa akin. Tapos, ito yung card sleeve na nabili ko kanina sa Sino Center din, featuring si Umbreon and si Espeon. 80 Hong Kong dollars yata. Tama, ito. 80 Hong Kong dollars. Tapos parang, ewan ko, bawas na nga yata or what, pero konti na lang siya. Pero, ayun, for my collection lang din. At kung makita nyo, nandito nga si, oops. Ayun, kung makita nyo, itong ating partner Pokemon for today. Nandiyan si, Umbreon, agapay sa atin. Oh. Nung galing ako ng Japan, sobrang fan talaga ako ni Umbreon, mga ma'am, sir. Kaya kahit hindi ko alam kung saan ko siya gagamitin, bumili ako nitong bag na to. Diba? Hindi ko alam, saan ko siya gagamitin. Diba? Pero, wala healing daan na tayo, inner child, ganyan. So, ayan, hindi ko alam kung gagamitin ko ba siya ever or gusto ko lang siya dahil kaya ko na siyang bilhin. Wow, hindi biro lang. Pero for sure, hindi lang ako yung makakaintindi nito. Like, kung Pokemon fan ka, intindihan nyo kung ano yung nararamdaman ko. Tapos ito, nag-start na rin akong mag-collect ng mga pin. Ito, nung iba't ibang mga Pokemon Center na napuntahan na natin. So, if you already watched yung, hindi ko pala alam kung ito yung mauuna na vlog or yung Japan. Pero yun, I've been collecting, mga Pokemon Center pins. Ayan, mga collectible pins nila. So far, ito yung nakolekta natin. Ang hindi ko pala napuntahan dito is yung Nagoya kasi binigay lang din siya sa akin ng friend ko. Shout out sa'yo, Thomas. Alam ko hindi ka naman nanonood ng vlog ko, pero shout out. Tapos si Love, nung pumunta siya ng Taipei, I haven't been to Pokemon Center Taipei. Pero nung pumunta si Love nung Taiwan, nagpabili ako kasi feeling ko naman makakapunta ako soon. Pero yun, isa to dun sa mga iniipon ko ngayon. Di lang nakakuha na sa Yokohama kasi out of stock. So I'm trying to source pa dito sa Carousel kung meron akong mabibili. Kasi gusto ko talaga silang i-collect. And alam ko parang hino-hoard na nga to ngayon kasi ang dami nagbebenta talaga. Tapos, lalo na dito sa Hong Kong, sobrang taga ng presyo ng collectible pin, mga Pokemon Center pin ngayon. Kaya, ayun. Tapos ito, binalan ako ni Love. Regalo niya sa akin. Ito na talaga niya, Valentine's gift niya sa akin. Binalan niya ako ng isang booster bundle ng Prismatic Evolutions. Ito yung bubuksan ko now. 'Di ba? Sana makakuha tayo ng magandang card. 6 booster packs lang to. Tapos 650 Hong Kong dollars. Sobrang mahal. Nasa 4,800 pesos. 6 packs. Sobrang mahal. Pero kasi English version, medyo mahirap humanap ng English version ng mga cards dito sa Hong Kong. So yun, again, wala naman akong balak talaga na mag-collecta ng mga Pokemon cards na yan. But hindi ako yung tipo na mga-collecta lang din ng kung ano-ano. Ang balak ko lang talagang bilhin is, or collectahin talaga, or is yung mga evolutions ng mga cards, especially Umbreon. Meron na ako mga ina-eye na mga cards. Sobrang mamahal talaga nila. Yung mga PSA graded cards na yan. Pero hopefully, makakuha tayo ng magandang card dito sa booster bundle na nabili natin. Bumili rin pala ako nito, yung Kodak Charmera. 240 Hong Kong dollars siya dun sa Sino Center. Nakita ko kasi sa Fortress para nasa 260 yata. So, mas mura. Tapos, ito yung mga design na available. Nakita ko dun sa isa pang nagre-resell, parang nasa 350 Hong Kong dollars. And then sa Pinas, parang mga nasa 2,500 pesos yata siya. Isang piraso. So yun, try natin i-unbox din. Ito. Gusto ko sana makuha ito, yung parang retro na yellow or yung gray. Ayan, sana yun yung makuha natin. Tapos, wala pa tong kasama na memory card yata. So, kailangan pa siyang lagyan ng memory card. So, yun. Nakita ko kasi may mga nagpo-post ng mga photo nila using this. Parang ang lakas maka-retro vibe. So, bilang cloud chaser tayo. Try natin siya. Yan box. Tapos, gamitin natin siya dun sa magiging mga travel natin. Let's see what's inside. Ay, I get the blue one.
na retro. Ayan. Ito yung gusto ko sana. Pero maliit lang pala talaga siya, no? Yun, no? Ganun siya kaliit. Ayan. Hindi ko paborito yung blue na color. Pero si Love yung pumili nito. Kaya sige. Kailangan natin siyang mahalin. Kailangan matuwa tayo. Try kong mag-picture and mag-take ng video using this. Tignan natin maging quality. Diba? But yeah, anyway, this is it. The Chicano couple is back here in Gulf Street. So, ito yung first stop namin for today, mga ma'am, sir. I'm really excited. She's really excited as well for her burrito. Or burrito. Yan, yun talaga yung binilikan namin. And good thing, dito ulit si Ate Michelle. And we got free ceviche. Wow, diba? So, it's sea bass na parang kinilaw, tapos may mga chips. So, perfect daw siya with my esquites. Ayun yung in-order ko lang talaga. Yung corn, esquites, halo-halo na yan. Ayan, nag-take na ako ng iba't ibang mga photos and videos using this one. Let's see kung worth the hype nga ba siya. Pakita ko sa inyo yung mga photos so far na nakuhanan ko. Alright, let's go try their esquites. Ano siya eh? Corn, may halo-halo, may onion. Kita niyo ba? Ilagay natin siya. Chips. Cheers. Try naman natin yung ceviche. So this is sea bass. Tapos merong chips. Wow. Kung minaamoy mo, no? Sarap. May cilantro. Tapos halo-halo. May guacamole. Meron ba? May guac ba siya or wala? And of course, their tacos. Grabe, si Love na una na. Pero, grabe, the best talaga yung tacos na rito, mga ma'am, sir. So, ang technique, lagyan natin ng lime. Ayan, spritz. Cheers! Every Tuesday pala, half the price yung taco sila rito for Taco Tuesday. Sayang na-miss lang namin ng isang araw. Pero, the best. And this is their breakfast burrito. So we chose yung may bacon inside. Just look how massive it is. Wow. Excited to try this one out. Hey, love. Ayun ang favorite mo. You went back for this? Now you got it. Cheers! Look how massive it is, mga ma'am, sir. Di ba? So it has bacon, may egg, may guac. Iba-iba, halo-halo. May beans din, di ba? May beans ba yun? Now, let's do it. Yung wrap niya, hindi siya, alam mo yan, hindi siya matigas. Parang hindi siya mahirap nguyain. I mean yung wrap, which is nice for me. Ang sarap yung bacon. Hindi siya yung bacon na. Yung normal na bacon, medyo thick cut, di ba? Parang slab siya. Solid. Ang sarap ng bacon. This one is their signature set dito sa Arky. Hong Kong milk tea, 398.
have the chance to see our tour. So yeah, date din. Parang pwede tayo pumunta. So this is their vegan candle. There's no black smoke. Pet friendly as well. Wow. I think gusto nila of lemon olive. How much is it? 340. Bili ka? Pamingan to afternoon. Mabango rin to. Mabango rin to. Pero parang mas refreshing to. Parang mas... Ito maganda. So we're back here at the PMQ. So ito yung steakhouse dito with unlimited na pasta. I would also recommend this, guys, if you're into Italian food. And dito lang yan sa PMQ. And then there are lots of stores, mga local brands around this area. Alam ko meron din mga hobby shops dito, like tinda ng mga toys and all that around this area, around this commercial complex. Yeah, this is just 5 to 10 minutes walk from Chicana lang. So yun, dalawang blocks. Ito yung Staunton block, tapos yung Hollywood Road block. Dito sa side na to. Or Hollywood Garden block. Ayan. So yun, yung complex na to. Iba't ibang mga stores and shops. So PMQ, dati siyang Police Married Quarters. Ayan, tapos ginawa nilang ganito, commercial complex. Parang ano din siya, yung New Baru sa SG na puntahan ko. Parang ganun yung, ano niya, ganun yung pauso. Parang ganung level siya. Iba't ibang mga stores and shops. Parang gusto ko si Charmander versus Snorlax. Actually, kahit sino. So, gulaw lang si ito, si Helioptile. Pero kahit ano sa kanila, $25. Paid by Octopus. Try ba natin? Sige, try natin. Let's try. Paano? Hindi siya makuha. Kilala nga ang Hong Kong bilang isa sa mga syudad sa buong mundo na kung saan maraming makikita at matatagpuan ng mga restaurants na nag-offer ng napakasarap na mga pagkain. Kaya on this part of the vlog, let me take you to some of our most recommended spots dito sa Hong Kong. From a Michelin Bib Gourmand awarded restaurant, Japan's famous Hikiniku, hanggang sa authentic Italian pasta na unlimited, lahat yan sinubukan natin sa vlog na to. Kaya naman for our first stop, dito tayo sa Samsen. Hindi lahat na pumupunta sa Hong Kong fan ng Chinese or Cantonese food. Kaya naman if you're craving for something Thai, Samsen is the place to be. Also recognized by Michelin as one of those restaurants na nagsaserve ng ilan sa pinakamasasarap na food dito sa Hong Kong. Kaya naman patok to sa masa, mapa-locals man or foreigners. Yung presyohan dito medyo nasa mid-range, but it's definitely worth to try. So in order namin dito is yung char-grilled tiger prawn salad, yung fried rice wagyu, at yung stir-fried flat noodles nila. Overall, nasarapan kami, especially dun sa fried rice, pero yung flat noodles, hindi namin masyadong nagustuhan. And to cap off our night here in Samsen, umorder din kami ng mango sticky rice nila rito. Overall, babalik kami rito, especially para i-try yung roti nila. Next, punta naman tayo sa Chim Cha Chuy para i-try ang Hikiniku Tokome. Balita ko, meron na ring Hikiniku Tokome sa Pilipinas, pero we only got to try this dito sa Hong Kong. I attempted to try this nung pumunta ako sa Japan earlier this year, pero hindi ako nakakuha ng reservation sa Japan dahil sobrang sikat nito at sobrang hirap makakuha ng reservation. Dito sa Hong Kong, mahirap ding mag-reserve ng slots, especially during the weekends or yung mga peak hours tulad ng dinner time. But unlike sa Japan na for reservation only, pwede kayo mag-walk-in sa mga Hikiniku Tokome stores dito sa Hong Kong. Pero mas okay pa rin na may reservation para hindi kayo mag-antay dahil nga blockbuster din ang pila during the peak hours. So
Sobrang nagustuhan ko yung burger patty nila rito. Alam mo na authentic yung beef or yung meat na ginamit nila. Sobrang juicy. Unlimited pa yung rice. So bilang pinalaki tayo na mahilig sa kanin, sobrang nasulitan ako. There are 2 branches of Hikiniko Tokome dito and I got to try both dun sa Harbor City and doon sa IFC Mall. If you want a more intimate setting, dun kayo sa Harbor City. But if you want to dine with a view, yung IFC Mall ang mas okay na venue para sa inyo. And finally, for our last stop, balik tayo sa PMQ for an unlimited Italian pasta experience dito sa Pasteco. If you are looking for an intimate date spot dito sa Hong Kong, Pasteco is a perfect option for you mga mamser. For 388 Hong Kong dollars, meron na kayong full course meal for dinner with a choice of pasta, steak, at meron pang tiramisu for your dessert. At ang paandar nila rito, papapiliin mo na kayo ng steak knife na gagamitin ninyo for your dinner and the magic starts from there. Sa salad pa lang, panalo na one of the best salads that I've had. And alam mo na authentic yung pagkakaluto ng pasta. It's really perfect. And for me, it's one of the most delicious na pasta na natikman ko dito sa Hong Kong. Walang biro yan. At nasabi ko nga kanina na quote-unquote unlimited yung pasta nila. Dahil there are certain intervals na re-refillan nila yung plate ninyo ng different pasta na ino-offer nila for free. As in, hindi na kayo magbabayad. So this is definitely a unique experience dito sa Pasteco. Pakilanan natin ito, pangatlo. Fourth, pasta. Well, counting yung atin, parang 6 na pasta yung na-try natin. Grabe. I also ordered the limoncello nila rito. Okay lang siya, saks lang. But the highlight was the tiramisu. At swerte pa dahil we got an additional or free portion ng tiramisu nila rito. Dahil siguro friendly lang kami in some ways. Or biniro namin si ate kasi Pinay din yung nagsaserve sa amin nun. Kaya goods na goods dito talaga. Thank you. Sino ang nakapagpa-extra tiramisu? Double portion yan. 지친 하루 끝문득 들려온 너의 목소리 따뜻한 그 말 조용히 피어난 노란 봄 웃는 네 모습을 보면 괜히 심장이 빨라지고 너랑 걷는 이 길 위에 시간이 멈췄으면 해 눈빛 한 번이면 충분해 그 어떤 말보다 우린 깊게 이어져 지금 이 느낌 그대로 계속 바라볼래 조금만 더 이렇게 걷자 지금이 너무 좋아서 이젠 말해도 될 것 같아 날 향한 맘을 내가 Carrot cake with ginger gelato, and this is a chocolate pecan cake. They're quite good size, maybe one in the middle. I think we'll go for the tiramisu. Tiramisu? Yeah. Yeah. Close enough. 21. 21, yep. Happy birthday, my love. Yay. 그 어떤 말보다 우린 깊게 지금 이 느낌 그대로 계속 바라볼래 조금만 더 이렇게 걷자 지금이 너무 좋아서 이젠 말해도 될 것 같아 날 향한 맘을 내가 먼저 다가가도 돼 그냥 옆에 있고 싶은 So we're here sa photo lab dito sa TST. So
Medyo ano siya, no, trending siya sa Instagram Reels kasi may mga iba't ibang mga studio dito. Ayan, may analog booth. Tapos, meron yung cinema booth, diba? May bear house. So, ayan, good for, ewan ko, kung kayo lang mag-isa or couple, pwede rin. But yan, iba-iba yung mga ano, iba-iba yung mga design or theme per booth dito. And so si Love, she's trying out some of the ano rito, paraphernalia. Happy birthday, Love. So yan, meron na silang Aqualight booth. Ang effect niya is parang nasa aquarium ka or what. Ayun, diba? It's really nice. And this is the cinema booth. Ito yung pinaka cool na part or booth dito. So para kayo nasa loob ng sinehan. Diba? Try natin yan. 잔잔하기만 하던 온 나의 마음에 Walo yung shots tapos sasali ka lang ng apat. Diba? Ito. Ayan. Ito. Ito cute. Ito. Ayan, yan. Compare. Diba? Gusto ko yung naka-flip na. 내 앞에 내 맘 어느새 일렁이는 상상병에라도 걸렸나봐요 아야 아파 Ito cute. Ito cute. Ay! Ay. Ito. Ay. Ito. Tsaka ito. Okay, we got our photos. Ang cute. So this is the finished product, guys. Look how cute it is. So now we are trying out yung cinema theme. Hello! Cute. So ito yung parang magiging tent nito. Yun, no? Masaya rin siya kung marami kayo, no? Hindi natin yung mga ano. Maglagay tayo ng mga ano. Maglagay tayo ng mga... Ayun, cute. 내 생각을 하지는 할까 사랑 그 반대말이 뭔지 Look at this, guys. Mga mom, sir, sobrang cute nito. And perfect siya for couple or for groups, di ba? So, $70, dalawang copies na. So, pwede na rin. One for you and one for me. So, yun. Honor system, 1 keyring lang per customer. So, yan. Pwede nyo ilagay dito yung na-cut out na mga photo. Ayan. Tapos, pwede rin dito. Ayan. May keychain, tapos may photo book. Tapos, meron ding... ito rin. Mas malaki naman ang version. Ito lang, parang okay to. Gusto mo to? Photo book? Ha? Tapos isang keyring. Or naka-plastic lang. Hindi, kasi dalawang copies naman siya. Pwede nyo rin siya i-cut out, guys. Dito mismo. So, yan. Sila lahat. Tapos pwede kayo mag-iwan ng souvenir kung gusto nyo iwan yung photo nyo dito as memorabilia nila. Pwede rin, di ba? It's really nice. Kasama na to dun sa binayaran. And, ayun, limited quantity nga lang siya available each day. Ayan. Pero yun, dito lang siya. Galing. Sulit na siya, di ba? So, dito lang yan along Granville Road sa may Chimchachoy. Ayan. And to cap off Love's birthday celebration, we decided to try these meal puffs from Milkfield dito rin sa may Chimchachoy. We ordered the double salted egg meal puff, pistachio, and their chocolate meal puff. Nagustuhan ni Love yung pistachio, ako naman saks lang doon sa double salted egg. But for me, the best pa rin yung chocolate meal puff nila dahil hindi sobrang tamis. This is something that you can also try pagpunta nyo dito sa Hong Kong. And that is it for this vlog, mga mamsir. Sana nagustuhan ninyo ang comeback vlog natin. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. This has been JV Domingo. Stay safe, God bless, and adios.